Sa puntong ito, makakapanayam naman natin, kaugnay pa rin sa umunoy overpriced Makati City Hall Building 2, si Cavite Governor John Vic Remulla, tagapagsalita ni Vice President Jejomar Binay. Magandang umaga, Governor Remulla. Magandang umaga, Awi. Magandang umaga sa inyo lahat. Dadalo ho ba si Vice President Binay sa pagdinig sa Senado ngayong araw? Alam mo, Awi, hanggang ngayon, hamon pa rin ang naririnig namin. Wala naman formal na imbitasyon na pinapadala. Puro pasikat doon sa entablado. Pero wala namang imbitasyon na formal na pinapadala. Pangalawang Pangulo man ho yan. Dapat lang man ho na imbitahin ng formal. Okay, so Governor, kung may formal invitation kay Vice President Binay, dadalo ba siya? Well, number one, hindi ba siya nakakuha ng invitation, so wala siyang official reaction. Pero ang aming advice sa kanya ay the floor is not conducive to a objective inquiry. Nakita niyo naman ang ginawa niya kay Mayor Binay, na pinahiya niya, si Mayor Junjun, na gumagawa sila ng leading question para makuha nila ang soundbite na gusto nila. Napaka-bully po ng mga tao sa Senado. Ba't hindi ho sila umarap ng patas? Tanong ho nilang gusto ng tanong, pero doon tayo sa kukunat palas para wala ho silang shield ng parliamentary immunity. At pwede ho kami mag-cross sa mga tinatanong nila. Very one-sided do ang legislation in aid of ambition nila eh. Kaya doon na lang kami sa kukunat palas, naghintayin na namin sila. Okay, ayon po sa mga eksperto na nag-ocular inspection sa Makati City Hall Building 2, ordinaryong gusali lang daw ito kung ituturing at hindi world-class tulad ng sinabi ni Senator Nancy Binay. Ano ho ang reaction dito ni Vice President Binay? Alam niyo, ang ginawa ng mga so-called experts nila ay naglakad, tumingin, at tinignan kung yung surface ng isa ng gusali. Pero ang pasyente ba napunta sa doktor at ang doktor titignan lang kung ano itsura mo at bibigyan ka ng clean bill of health? Hindi naman ganun yun, di ba? Merong pundasyon yan, merong bill of materials yan, merong bidding procedures yan, merong purchasing procedures. Ba't di nila tignan ng malalim kung ano talaga ang record? Pero ginagawa nila, titignan on the surface. Ay, hindi, malito. Ganun kaagad ang conclusion nila. Ganun ba tayo mag-conclude? Ganun ba ang expert? Di ba ang expert talagang pinag-aaralan bago magbigay ng opinion? Yan po, halatang-halata na lutong-luto ang mga expert nila. At may isa pang kini-question doon sa building, yung roll-up blinds nito na umabot daw sa mahigit 11 million pesos ang halaga. Ano ho ang paliwanag ng kampo ninyo at bakit ganito kamahal ang roll-up blinds ng isang building? Hindi ko pa nakita yan eh. Tignan ho nila yung bill of materials at nakikita nila yung totoong costing nila. Kasi ang ginagawa ho nila ay haka-haka lang. Hindi ho naman sila nagsasampina ng document tungkol sa purchasing. Wala ho silang ginaganon. Ayan po ay galing si Vice Mayor Mercado na napaka-discredited ho. Tignan nila sa munisipyo po yung bill of materials. Pag-aralan nila bago sila kumita. Okay, simula 2011 hanggang 2012, 3 beses rin daw naglaan ng pondo para sa furniture at fixtures sa gusali na umabot sa mahigit 52 million pesos naman. Ano naman ho ang paliwanag ng inyong kampo? Again, tignan nila yung bill of materials kung pinili talaga o hindi, o overpriced o hindi. Doon natin nakikita talaga. Very confident ang administration ni Mayor Binay noong panahon na yun na above board ang lahat na nangyari. Okay, may bagong testigo raw na harap sa pagdinig ngayong araw at maglalabas din ng bagong ebidensya. Kayo ho ba ay wala kayong balak magpresenta sa pagdinig ng testigo o ebidensya para patunayan naman na hindi overpriced yung gusali? Oo naman. Nauna na po si Madam Oring nila, si Madam Oring Bundal. Kita nila na malit naman. Ang alam namin na harap nila ngayon ay yung dating GSO, si Hetchanova, na tinanggal sa posisyon ni Mayor Binay ng panahon na yon dahil nakita niya na in pollution pala siya sa supplier ng munisipyo. Nung kanilang pinag-aralan, si Vice Mayor Mercado pala ang may-ari ng Twin Leaf Supply na siyang co-owner rin si Hetchanova, na sila pala ang nagko-corner ng lahat ng negosyo ron. Nung nalaman yan, tinanggal sila. Nung tinanggal sila, at di lumaban na sila sa politika. Dahil doon pala kumikita ng husto si Vice Mayor Mercado. Okay, maraming salamat, Governor John Vic Remulla, tagapagsalita ni Vice President Jejomar Binay.